Sabi niya wag raw akong magkaso kasi masisira daw yung buhay niya at ang pamilya namin. At pati na rin ang kabit niya na pati yun pinuprotektahan niya pa. He even offered me 500k na basta wag ko daw itutuloy ang kaso. Gagod, diba? November 2 nang nagpaalam siya sa akin na nakipagpalit ng duty yung kasama niya for 1 week, which is dun sa Pampanga. Dun na ako nauntog, dun na ako napuno. Kasi alam kong hindi totoo at hindi ko alam kung saan talaga siya for the whole week. Magpapasarap siya while ako in pain, na nagpi-preterm labor ako ng mga oras na yun, and instead na samahan niya ako ay mas gusto niya pang lumayo. Na kahit na yung whole week na yun ay off niya, na kesyo may emergency yung katrabaho niya, na kaibigan niya, kaya siya yung papalit. And that day, hindi ko na pinatapos yung araw na yun at pinapunta ko na yung parents namin both sides sa bahay namin. At dun ko na inilabas ang lahat. As usual, humingi siya ng tawad at nagmamakaawa na may pag-iyak-iyak pa at pagluhod pa, pero hindi ko yun pinansin. Instead na sinabi ko na magkikita kami sa korte kasama ng mga ebidensya na hawak ko at humanda sila ng kabit niya. Umalis siya sa bahay ng araw na yun kasama ang mga magulang niya. Pero pinaiwan kong lahat at wala siyang dala kundi ang damit na suot niya at ang cellphone. Na kahit yata magpatayan kami, hindi niya iiwan. Pero yung ATM, cash at mga alahas niya iniwan. And then nagchat siya sa akin. Nasabi niya wag ko raw ituloy yung kaso dahil masisira daw yung buhay niya at ang buhay namin at ang pamilya namin. At madadamay pa yung kabit niya. Na pinoprotektahan niya pa talaga yung kabit niya. He even offered me 500k na maglo-loan daw siya, na which is sa akin daw yun lahat. Na basta wag ko lang daw ituloy yung kaso. Gagod, diba? I block him to all my socials account para hindi ako madistract. Na kasi buo na yung decision ko. Na naisip ko na I didn't deserve to treat like a trash. Lalo na yung magiging anak ko. Kinabukasan pumunta kami ng barangay kasi yun yung malapit lang na kaya kong puntahan na mas madali para sa akin. Nagpabawsi ako at pinakita ko yung ebidensya. Binigyan ako ng restraining order protection, yun yung hindi siya pwedeng lumapit sa akin o kahit pumunta sa bahay namin. Pero dahil sa sitwasyon na meron ako, yung family ko or yung ama ko yung nag-aasikaso, kumuha rin kami ng private attorney at ilang araw lang ay naiakyat na siya sa Napolcom. Yung kaso nasa pre-charge investigation na after ma-ensure na lahat ng ebidensya ay totoo, doon na daw mag-start ang hearing. Ilalaban ko kung ano yung dapat na kahit saang korte pa kami makarating. Lahat ng sakit na naranasan ko, I'll make sure na higit doon yung makukuha nila. November 3, I gave birth. Premature si baby. He is just 6 months old lang. And until now ay nasa incubator pa siya. At matagal yung panahon na need niyang nandun for him to survive. So ngayon ay prayers and miracle yung need ng baby ko kasi mahina talaga yung lungs niya. Sobrang sakit na para akong dinudurog every time na makikita ko na yung maliit na katawan niya iba't ibang gamot ang ini-inject. Awang-awa ako sa anak ko sa sitwasyong meron ako kasi hindi ko alam yung gagawin at iisipin ko. Hindi ko alam yung nagawa ko to deserve all these trials. Na anong kasalanan ko para yung buo at masayang pamilyang pinapangarap ko para sa amin ay napakabilis na sira. Alam kong mali na questionin ko yung Diyos pero hindi ko maiwasan. Sobrang sinusubok yung faith ko kay Lord to the point na parang gusto ko nang bumigay na lang. Pero laging sinasabi sa akin ng pamilya ko na lumaban ako dahil lumalaban din yung anak ko. Normal delivery ako sa anak ko kaya na-discharge ako agad pero naiwan yung baby ko sa NICU. At ang sabi ng doctors ay 60% lang yung chance niya to survive. Na kung pwede ko lang bilhin yung ilang percent na kulang para ma-sure na magiging okay siya ay gagawin ko na. Yung parents niya araw-araw na pumupunta sa hospital at tumutulong financially kasi hindi talaga biro yung gastusin. At para ma-check kami. Even my family laging nandyan para sa amin. Mami Len and viewers, please include my baby Adam Gabriel to your prayers. At sana mapayuhan niyo ako na while tinatype ko to, andito ako sa hospital at nakabantay sa window ng NICU. Letter sender, Mariel ng Nueva Ecija. Ang kapal ng mukhang sabihin na wag mong ituloy ang kaso kasi masisira kayo at ang pamilya niyo. Siya yung sumirang tanga siya wag niyang isisi sa'yo na tuluyang nasira. Yun na nga, hindi mo deserve lahat yan kaya ituloy mo ang laban. Yan yung maganda na ikaw bilang legal wife, may power kang ibalik sa kanya yung pain na pinaparana sa'yo. Isipin mo yung justice na yun ay para sa'yo at sa anak mo. And I do believe in saying na when your heart is pure and true, God has a way of making sure everything works out in your favor. And I know na malalampasan niya ng baby mo kasi nagmana yan sa'yo Kaya tatagan mo. Bigyan ka pa ng maraming lakas at ilaban mo yung sakit na pinaranas sa'yo ng damuho mong asawa. Ang lakas ng loob mga bet. Nasasabihin pa ng iba na papel lang. Ay ang papel na yan ang tulay papuntang rehas. Na ang gusto pa protektahan ng kabit niya. Na ang sarap niyang i-boneless.